balitahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Ang wish ko ngayong Pasko ay kalusugan para sa ating lahat, lalong-lalo na siyempre sa mga miyembro ng ating mga pamilya. Di bali nang huwag tayong yumaman, basta yung kalusugan natin, lagi tayong healthy. Ang wish ko ngayong Pasko ay pagkain sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Sana hindi lang simpleng pagkain, sana maraming pagkain, masarap na pagkain. Nag-uumapaw ang hapagkainan, lalo na sa pamilya ng may. Ng umaga Luzon, Visayas at Mindanao, ito pong programang Maynila, ito ang Pilipinas. At ako po si Left Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, lalawigan ng Surigao del Sur, niyanig ng 7.4 magnitude na lindol. Maliit na tsunami naranasan ayon sa PHIVOLCS. Maynila, ito ang Pilipinas. Aftershocks ng malakas na lindol sa Surigao del Sur, tatagal ng 2 linggo ayon sa PHIVOLCS. Maynila, ito ang Pilipinas. Publiko pinayuhang magsuot ng face mask sa harap ng binabantayang walking pneumonia. Maynila, ito ang Pilipinas. 2 Pinoy binitay sa China dahil sa kasong drug trafficking. Maynila, ito ang Pilipinas. Ilang lugar sa Metro Manila, 10 araw na mawawalan ng tubig. Maynila, ito ang Pilipinas. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa Martes. Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang Hinatuan, Surigao del Sur pasado alas 10 kagabi. Unang naitala ng PHIVOLCS ang magnitude 6.9 na lindol na tectonic ang origin sa Philippine Trench pero nirebisa ito sa 7.4 pasado alas 2 ng madaling araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Julius Galdiano ng PHIVOLCS na naramdaman ang pinakamalakas na intensity 7 sa Tandag at Bislig, Surigao del Sur. Posible anyang umabot ng ilang linggo o buwan ang nararanasan pa ring aftershocks dahil sa pagyanig. Patuloy pa rin kaming nakakapag-record dito sa monitoring center namin ng mga aftershocks dun sa nangyari kanina na may initial magnitude na 6.9 pero upon gathering ng data is na-upgrade po natin na magnitude 7.4 itong lindol na ito na nangyari dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Dito sa magnitude, intensity 7 po, expect natin na may mga damages tayong mangyayari sa mga infrastructure at mga structures sa mga kabahayan natin. Maynila, ito ang Pilipinas. Nagsilika sa matataas na lugar ang mga residente ng Hinatuan, Surigao del Sur matapos ang magnitude 7.4 na lindol kagabi. Sa mga larawang ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng Hinatuan,
makikita ang pami-pamilyang naglatag ng mahihigaan sa evacuation center. Pila rin ang mga sasakyan at lumilikas na residente patungo sa Operation Center ng Office of Civil Defense. Batay sa tsunami warning ng PHIVOLCS, inasahan ang 1 metro o higit pa na hampas ng alon sa Surigao del Sur at Davao Oriental, bagay na binawi rin ngayong umaga. Maynila, ito ang Pilipinas. Nakaranas ng tsunami ang Hinatuan, Surigao del Sur kasunod ng magnitude 7.4 na pagyanig kagabi. Pagkumpirma ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa DZRH, naitala ang pinakamataas na tsunami wave sa Maues Island malapit sa episentro ng lindol. Pero wala pa itong 1 metro, di gaya ng unang babala ng ahensya sa mga baybayin ng Surigao del Sur at Davao Oriental. Inalis na ng PHIVOLCS ang tsunami warning 3:30 ng madaling araw dahil insignificant na umano ang mga susunod na taas ng alon kahit nagpapatuloy ang malalakas na aftershocks. Pero as of 3:23 a.m., kinansel na po namin. Although confirm po na may tsunami, pero yung preliminary height lang ay umabot ng 0.64 meters. Yun yung pinakamataas. Wala pang 1 metro. Saan ho yan, Director? So, sa may Maues Island, sa may Hinatuan. Maynila, ito ang Pilipinas. Nakapagtala ng halos 200 aftershocks ang PHIVOLCS ngayong umaga matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur kagabi. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, umabot na sa 192 ang mga sumunod na pagyanig na konektado sa main quake dakong 10:30 kagabi. Sinabi ni Bacolcol sa DZRH na aabot pa rin sa 6.2 magnitude ang pinakamalakas na aftershock na maaaring magtagal ng ilang linggo. Nakapagpala na rin kaninang 192 aftershocks and yung magnitude nagre-range from 1.9 to 6.2. So yung pinakamataas natin na aftershock is 6.2. Doon pa rin sa Hinatuan area, close to the epicenter ng yung mag-7.4. Maynila, ito ang Pilipinas. Nakitaan ng malaking bitak ang tulay ng Bislig City matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur kagabi. Batay sa larawang ibinahagi ng netizen na si Irvin Junaldo, kitang napinsala ang tulay sa Mangkarogo. Sabi naman ng isa pang netizen na si Lian Haset Tugonon, one-way tuloy ang kalsadang daanan ng mga nagsilikas dahil sa nasirang Bislig Bridge. Patuloy na nararamdaman ng aftershocks sa lugar. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa kaugnay pa ring balita, bahagyang nakaranas ng power interruption ang Caraga Region matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur kagabi. Pero ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naibalik din ang power transmission sa Surigao del Sur, Agusan del Sur at Davao Oriental. Naitala ang lindol dakong 10:37 kagabi at agad na restore ng NGCP ang 6 na 69 kilovolts transmission lines sa mga nabanggit na probinsya. Nananatili umanong intact ang Mindanao grid at wala pang napapaulat na pagkapatid ng transmission line backbone kung saan lumindol. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ibang balita, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Guangzhou sa China ang pagbitay sa 2 Pilipino na nahatulan dahil sa mga kaso ng drug trafficking noong Nobyembre. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi muna nila maaaring ilabas ang pagkakakilanlan ng mga nabanggit na Pilipino bilang respeto sa kahilingan ng mga pamilya. Sabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nagpaabot ng tulong ang ahensya simula sa pag-aresto ng 2 Pilipino noong 2013 sa kanilang paglilitis at mga apela hanggang sa sila ay mahatulan noong 2016.
Sa kabila nito, nanatili ang sentensya na kamatayan na nakabase sa international law ng pamahalaan ng China na kailangang irespeto ng Pilipinas. Wala pang inilalabas na impormasyon ang DFA kung kailan iuuwi ang labi ng mga nabanggit na Pilipino mula China. Maynila, ito ang Pilipinas. Pinayuhan ng Department of Health ang publiko, lalo na ang mga vulnerable sector, na ipagpatuloy ang pagsusuot ng face mask. Ito'y habang hinihintay ang karagdagang impormasyon kaugnay ng walking pneumonia. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, nagsimula ng tumaas ang mga kaso ng influenza-like illnesses sa bansa base sa kanilang pinaigting na monitoring. Pinayuhan naman ang mga may sintomas na sumailalim sa testing. Ang Mycoplasma pneumonia ang naging sanhi umano ng tinatawag na walking pneumonia na karaniwang hindi alam ng tinatamaan ng sakit dahil nagagawa nilang pumasok sa trabaho at paaralan. Maynila, ito ang Pilipinas. Magkakaroon ng water interruption sa bahagi ng Maynila, Parañaque, Pasay at Quezon City dahil sa 10-day long maintenance service. Ayon sa Manila Water Services Incorporated, magkakaroon ng iba't ibang aktibidad ang ahensya sa mga nabanggit na lugar mula December 4 hanggang December 12. Magsisimula ang karamihan ng water interruption dakong alas 10 o alas 11 ng gabi hanggang alas 4 o alas 6 ng umaga depende sa lungsod. Para sa buong listahan ng schedule at mga barangay na apektado, bisitahin lamang ang Facebook page ng Maynilad. Maynila, ito ang Pilipinas. Asahan na ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 15 centavos hanggang 35 centavos ang taas presyo sa gasolina, habang posible pa ring walang paggalaw o hanggang 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Good news naman dahil may 30 sentimo hanggang 65 sentimo na posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Ang pagtaya sa oil price ngayong araw ay batay sa galaw ng presyuhan ng krudo sa world market na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 7:15 ng umaga. This